Hindi ko kaya. Tatlong salita lang yan, pero buong buhay mo ang apektado. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo mailabas ang 100% mong kakayahan. Dahil palagi mong iniisip na hindi mo kaya. Ito rin ang dahilan kung bakit wala kang nararating. Lahat na lang ng bagay ay hindi mo kaya. Bakit hindi mo muna subukan? Mas lalong nagiging imposible ang bagay dahil wala kang nakikitang kakayahan sa sarili mo. Sa oras na ipinapasok mo ang salitang yan sa buhay mo, magbabago talaga ang buhay mo. Magbabago sa negatibong paraan. Uulitin ko, tatlong salita lang yan, pero buong buhay mo ang apektado. Maapektuhan ang negosyo mo, ang relasyon mo, trabaho mo, talento mo. Napakapangit ng salitang yan dahil nagdadala yan ng kadiliman sa buhay mo. Hindi lang ang kakulangan sa kaalaman ang nagpapabagsak sa negosyo mo. Hindi rin ang personalidad mo lang ang nakakasira ng iyong relasyon. Kung ganon, ano ang dahilan? Dahil ito sa pananaw mo sa mga bagay-bagay. Lahat na lang ng tinitingnan mo ay pinag-iisipan mo ng negatibo. Kung tungkol sa relasyon, nag-iisip ka kung anong mangyayari kung mangangaliwa ang partner mo. Kung sa negosyo naman, ay nag-iisip ka paano kung malulugi ka. Kita mo yan? Lahat na lang ng bagay ay inuunahan mo. Kahit kaya mo naman, nawawalan ka ng kakayahan dahil sa mga pinag-iisip mong negatibo. Sa hukuman, napaka-importante ang mga testigo para makakuha sila ng kapani-paniwalang impormasyon at madaling mahuli ang mga salarin. Ganyan din dapat tayo sa sarili natin. Dapat tayo ang maging testigo sa ating isipan upang malaman natin kung ano ang kanilang ginagawa at madali nating matukoy o matanggal ang mga masasamang dinadala nito. Kaya mula ngayon, obserbahan mo ang mga pinag-iisip mo at mga pinagsasabi mo. Iwasan mo ang paggamit ng palagi na salita. Halimbawa, kung may kinakaharap kang problemang nakakasakit talaga sa'yo, huwag mong sabihin na palagi na lang akong ganito. Kasi hindi yan totoo. Walang magkaparehong pangyayari araw-araw. Pero kung sasabihin mong palagi na lang, maa-attract mo yan sa buhay mo. It's like you're sending a signal to the universe that you like this happening. Kapag nakapokus ka lang sa mga nangyayaring hindi maganda, babatuhin ka palagi ng hindi magagandang pangyayari. Kaya't mag-ingat ka sa mga pinag-iisip mo at sa mga pinagsasabi mo dahil maa-attract mo ito. Paano mo yan maiiwasan? Isipin mo lang kung ilang beses mong ginagamit ang palagi kapag nalulugmo ka sa buhay. Pero mas mahihirapan ka kung ganitong klase rin ang mga kaibigan mo. Kasi kahit binubura mo to sa isipan mo, palagi mo namang naririnig to sa mga kaibigan mo. Ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Panahon na siguro upang turuan mo mga kaibigan mo tungkol dito. Baguhin mo ng kaisipan mo at pananalita mo. Pangalawang makakasira ng buhay mo ay kung paano mo kinakausap ang iyong sarili. Or let's say, kung paano mo tinatrato ang sarili mo. Ayon kasi sa pag-aaral, 70% ng ating pinag-iisip ay negatibo. Napakalala niyan. Malamang sasabihin mo, hindi naman siguro. Pero talagang totoo ang pag-aaral. Palagi mo na lang sinasabing, hindi ako magaling. Hindi ako karapat-dapat mahalin. Wala akong kwentang tao. Ang pangit ko. Wala akong talento. Hindi ako sapat. Ang bobo ko. At sobrang dami pa ng negatibong sinasabi mo. Bakit napakagaspang mo sa iyong sarili? Bakit hindi mo yan masabi sa ibang tao? Pero bakit kaya mo yang sabihin sa sarili mo? We are more self-critical. We are pessimistic. We are fearful. Ito ang dahilan kung bakit palagi kang nangihina dahil naniniwala ka sa ganyang mga salita. Pinapakain mo palagi ang isip mo ng negatibong bagay. Ganito na ang utak natin eh. Madali tayong maka-absorb ng negatibong bagay. Halimbawa, isang beses lang o 2 beses lang tayong tumatawa sa pabalik-balik na joke. Pero palagi nating iniiyakan ang parehong problema. Madali tayong matitibag sa negatibong bagay. Kaya tama ang pag-aaral. Ibig bang sabihin na hindi natin ito mababago? Siyempre mababago natin. Damhin mo ang negatibo mong damdamin. At huwag ka munang kumilos kung hindi ka pa nakapag-isip ng maayos. Kung nakadarama ka ng negatibo, isipin mo muna kung ano ba ang maidudulot ng negatibong ito. Minsan kasi, may hatid itong aral sa buhay mo. At minsan rin, ito'y maling tugon sa isang sitwasyon. Kaya nga may kasabihan, isip muna bago nga. Pangatlong nakakasira ng iyong buhay ay hindi mo binitawan ang mga negatibong nangyari sa buhay mo. Minsan ba'y nakakarinig ka na nito? Natatakot na ako magmahal ulit dahil sa nakaraan ko.
Alam kong naririnig mo na yan. O siguro ikaw pa mismo ang nagsabi niyan. Yan ang dahilan kung bakit napakahirap mong intindihin at mahalin dahil punong-puno ka ng takot sa buhay mo. Bakit ba ayaw mong kalimutan ang mga masakit na nagdaan? Makakatulong ba yan sa buhay mo? Kung nabigo ka noon, hindi ibig sabihin na mabibigo ka ngayon o mabibigo ka bukas. Depende pa rin yun kung paano mo dinadala ang iyong buhay. The way you look at your life will become your reality. Kung takot kang mangyari ulit ang nangyari sa nakaraan, mangyayari talaga yan ulit. Kasi binibitbit mo ang takot mo kahit saan ka magpunta. Literal na sumama siya sa'yo. Like attracts like. Dahil sa pagkapit mo pa rin sa negatibong nakaraan, mahihirapang makapasok ang magandang pangyayari sa kasalukuyan. Paano ka makakabuo ng magandang alaala ngayon kung pinupuno mo ang iyong buhay ng negatibong alaala sa nakaraan? Ayaw mo pa bang bumitaw? Pang-apat na nakakasira ng iyong buhay ay pinipilit mong maging positibo. Ang pagiging positibo ay hindi pinipilit. Damhin mo muna ang negatibo mong emosyon at negatibo mong pag-iisip bago mo maunawaan ang kahalagahan ng pagiging positibo. Hindi ito parang nag-sign up ka lang tapos may skip. Kailangan mo muna yung damhin bago ka mag-proceed. Dapat positibo ang pananaw mo. Ang positibong pananaw ay siniseryoso ng mga negosyante, ng mga atleta, ng mga pinuno. Ito kasi ang paraan upang magtagumpay sa buhay. Positive thinking can change the way you think about your life. Don't underestimate the power of positive thinking. Hindi naman pwedeng burahin natin ang negatibo dahil hindi natin yan mabubura. We are wired that way. Hindi naman tayo perpekto. Ang gawin lang natin ay balansehin ang dalawa. Kung positibo ka sa sarili mo, dapat positibo rin ang gagawin mo sa ibang tao. Hindi lang ito nakakapagpalago ng kaisipan, nakakapagpatatag rin sa ating isipan at sa ating buhay. Kapag kasi positibo ang ating pananaw, nagiging patuloy na bukas ang ating isipan at naging mausisa tayo sa mga pangyayari. Laruin natin ng tama ang ating buhay. Panglimang bagay na nakakasira ng iyong buhay ay palagi kang nagpapakabiktima. Halos lahat ay na-infect sa sakit na to. Victim mentality. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kapag may nangyayari sa atin, nagpapakabiktima tayo at sinisisi natin ang ibang tao. Sinasabi natin na tayo nagkakaganito dahil sa kanila. Naghihirap ako dahil sa'yo. Nagugutom kami dahil sa gobyerno. Lahat na lang ng nangyayari sa atin ay hindi natin inaako. Palagi nating binubuga sa iba. Para bang ikaw ang namubuli, tapos ikaw pa ang nagpapaawa. Ganyan ang karamihan sa mga tao ngayon. Hindi sila pumasa at guro ang sinisisi nila. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sa totoong sitwasyon ng buhay, hindi lahat ay mananalo at hindi lahat ay malaya. Pero sa totoo lang, napakatatag ng ating isipan kung inaako natin ang ating mga pagkakamali. Tayo ang responsable sa ating buhay. Victim mentality. Yan ang isa sa pinapangit na ugali ng mga tao. Nagdadahilan tayo para maging tama tayo sa paningin ng iba. At sinisisi natin ang iba. Napakasahol na ugaling yan. Ano ang resulta? Wala tayong nasungkit na tagumpay dahil panay ang putak natin. Wala tayong inaaksyonan. Ikaw lang naman ang may kontrol sa iyong reaksyon. Magpapa-apekto ka ba sa sitwasyon mo? O tatawanan mo na lang? Kasi kung palagi ka lang nagpapakabiktima, para mo na rin pinahawak ang iyong buhay sa ibang tao at hinayaan mo sila na dudurugin ka palalo. Lahat ng negatibong ginagawa mo ay palaging babalik sa'yo. Kaya't mag-ingat ka sa mga pinagagawa mo. Karma is real. Balik tayo sa hindi ko kaya. Hindi mo ba kayang labanan ang lahat ng to? Kasi kung sasabihin mong hindi, patuloy kang kaawa-awa hanggang sa huli. Kung aaksyonan mo na babaguhin mo ang ugali mo, magbabago rin ang nasa paligid mo. As Wayne Dyer said, change the way you look at things, and the things you look at, change. Alam mo, iba ang pagkakaintindi ng ibang tao sa quote na ito. Ibig sabihin ng quote na ito ay magbabago ang iyong pananaw sa mga bagay. Pero ang bagay ay hindi literal na magbabago. Halimbawa, bibigkasin ko ang salitang ginto. Halimbawa na lang ang gintong singsing, kwintas, o gold bars. Pero ang pananaw ng bawat isa sa ginto ay magkakaiba. Ganito para iyong maunawaan. Kung kabilang ka sa pamilyang middle class, mamamangha ka sa kagandahan ng ginto. Yan ang pananaw mo sa bagay na yon. Kung 5 taong gulang ka pa lang, wala kang paki sa mga ginto. Dahil una, wala kang alam kung ano ito. At pangalawa,
ay wala kang alam sa tunay na halaga nito. Limitado lang ang iyong pangunawa sa ginto. Kung investor ka naman ng ginto, ang pananaw mo sa ginto ay mahalaga dahil ito'y pinagkakitaan mo. Napansin mo ba na parehong isang bagay ang tinitignan ng iba't ibang tao? Parehong bagay lang yun, pero iba't iba ang kanilang pananaw sa bagay na yun. Yun ay dahil sa pag-iisip natin. Lahat tayo ay binabato ng matitinding pagsubok, pero hindi tayo pare-pareho sa pagharap nito. May ibang tao na nababahala kapag naharap sa problema, nababalisa, nadidepress, at natatakot. The more anxious you are, the more the overthinking starts to develop. Imbis natural lang ang problema, dinagdagan mo ito sa isipan mo. May iba naman na magaling humarap ng problema. Inoobserbahan nila kung ano ang hatid nito sa kanilang buhay at nakapokus lang sila sa aral na hatid nito. They see things without external pressure. Hindi lahat ng problema sa buhay ay ating matatanggal, pero ating masusolusyonan. Uulitin natin ang napakagandang quote ni Wayne Dyer. Change the way you look at things, and the things you look at change.